Samantala, patuloy naman sa pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa Bagyong Maring at Habagat. Ayon naman sa NDRRMC, umabot na sa 16 ang nasawi, habang 5 pa rin ang nawawala. Ang buong ulat naman mula kay Aya Macalma, mag-uulat live by phone patch mula sa NDRRMC. Waywaya, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Kirby. Ang National Disaster Risk Reduction Management Council ay nakatutok na sa relief operations matapos na manalasa ang Bagyong Maring sa bansa. Pero patuloy pa rin ang nakakatanggap ng mga bilang ng mga nasawi ang NDRRMC at ito ay patuloy ang pagtaas. Maging ang mga apektadong pamilya ay tumataas ang bilang. Ang mga kabuhayan ng ating mga kababayan na sinalanta ng bagyo ay patuloy rin ang pagtaas ang bilang ng pinsala. Sa huling tala ng NDRRMC, 17 ang naiulat na namatay na nagmula sa Bacoor, Cavite. Ang huling nadagdag ay kinilalang si RJ Josue, 22 taong gulang, na kung saan siya ay nalunod sa baha. Ang habang nananatili sa 41 ang naitarang sugatan at 4 ang nawawala. Sa ngayon, pumalo naman sa 1.7 milyong katao ang naapektuhan ng Bagyong Maring at ng Habagat mula sa 1,451 na barangay at 31 syudad sa Region 1, 3, 4A, 4B, Cordillera Region at NCR. Ang mga bilang ng mga apektadong kalsada at tulay ay patuloy na bumababa na kung saan 72 na lang ang naitalang hindi madaanan hanggang sa ngayon. At ayon nga sa NDRRMC, posibleng bumaba na ang bilang ito sa mga susunod na oras dahil unti-unti na rin humuhupa ang baha. Sa kabuuang halaga ng inisyong na pinsala sa agrikultura ay mahigit 78 milyong piso na. Ang pinakamataas sa pinsala ay nagmula sa agrikultura na umabot sa higit 22 milyong pisong halaga ng nasirang pangkabuhayan ng ating mga kababayan sa Northern Luzon o sa mga Region 1, Region 4A, 4B at Cordillera Region. Sa ngayon, Kirby ay maabot sa 5 probinsya, 8 syudad, 9 na munisipalidad at 2 barangay sa ating bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa laki ng epekto ng masamang panahon sa ating bansa. Ayon naman kay Director Kuto, ang head ng Disaster Risk Reduction Response Operations ng DSWD, may sapat na pondo ang kanilang ahensya sakaling magtagal pang ating mga kababayan sa mga evacuation centers. Dahil mayroon standby na pondo ang ahensya, kung sakaling magkulang ito, tumanggap na rin sila ng tulong mula sa United Nations World Food Program. Tiniyak naman ng Department of Health na patuloy na namamahagi ang kanilang ahensya ng libreng gamot sa mga itinalagang evacuation centers. Ayon kay Bom Damlanga, ang Health Emergency Management Staff ng DOH, wala pa silang naiulat na malubhang sakit na kumakalat sa mga evacuation centers at sa ngayon, ang kanilang mga naitalang sakit ay ang mga karaniwang sakit tuwing tag-ulan. Ito ay ang ubo, sipon at lagnat. At yan, Kirby, ang pinaka-latest update. Mamaya nga magkakaroon muli ng panibagong briefing na ipipreside ito ni Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC, nga kung merong ng magbibigay sila ng padagdag na detalye kung may naidagdag sa casualties or maging sa bilang ng populasyon na apektado ng pananalasa ng Bagyong Maring agad sa bansa. Kirby? Alright, maraming salamat sa iyo, Waywaya Macalma, at mag-ingat kayo dyan.